16, Chapter 8, page 24. Ayan, nanonood ako ng mga vlogs and ito yung pinapanood ko. Tapos ko na siyang panoorin. Nakakatuwa talaga ito si Mile G. Ayan ha, Mile G. Sana tama na yung pagkakasabi ko ngayon. Kakatuwa siya talaga, oh. Kumusta sa inyo? Ang hyper ko today. Galing kami sa galaan. Kagabi lang kami dumating. So, hangover yata to sa galaan namin. So, guys, magandang araw sa inyo lahat. Pag magandang blah niya, parang naalala ko si Miss Nicole Yala, DJ siya sa Love Radio. Sis, nanonood ka ba no? Ay, nanonood. Nakikinig ka ba nun? Kilala mo ba yun? Kasi, ganun din yung intro niya eh. Magandang hindi ko kaya. So, ayun. Tapos, ito na yung next kong panonoorin. Ayan, Nag-sale kasi sa, sa Nick. ang kanyang haul to. San Paulo. Dalawa yung binili Tapos ko. muna ako habang nanonood. Ay! Sakit! At eto pala, uminom ako ng green tea para ma-burn ang aking taba-taba. It's already 9:43. Pare, dito, oops, may mga nakasabit. Dito, nakalagay yung, ano ba tawag nito? Mga lalagyanan ko ng mga gamit and nilipat ko siya dito. Ang bigat niya, sobra, kahit tinanggal ko na yung mga laman. Anyways, eto na yung mga ibabalik ko. Book 16, Chapter 8, page 25. Kakatapos ko lang manood ng vlog ni Sis IC. Grabe nung saya niya sa Pilipinas. Nakakainggit talaga. Kasi para sa mga nasa Pilipinas, diba, parang wala lang, normal lang yung ganyan, nasaya-saya, ganyan. Pero pag andito ka na sa ibang bansa, lahat tungkol sa Pilipinas, mamimiss mo talaga eh. Ako, namimiss ko talaga yung ingay, yung gulo, yung pati nga yung amoy ng usok. Kasi diba pag sa Pilipinas, pag hapon na, pag yung wala ng araw, di ba, ang daming nagwawalis sa labas, iniipon yung mga dumi, yung mga dahon na nahulog, tapos, di ba, sinusunog yun, so, amoy usok. Ganon sa, sa may tinitirahan ko dati, ewan ko kung ganon din sa lugar ninyo. Pero sa lugar namin, ganon. Kaya miss na miss ko yung amoy ng usok, na kapag nakakaamoy ako ng usok, kasi dito sa Japan walang ganon eh. Pero, minsan, may naaamoy ako. Ewan ko lang kung ano yung sinusunog nila, tapos may naaamoy ako, tapos, sabi ko, eto yung Pilipinas, yung ganon. Uy, walang hindi ko sinasabi yung Pilipinas amoy usok, hindi po ganon. Parang sinasabi ko lang kung ano yung mga amoy, yung mga bagay-bagay na nakakapagpaalala sa akin ng Pilipinas. And isa yun sa sobrang namimiss ko. Ganon talaga. Ako din nung nasa Pilipinas ako, parang sawang-sawa ako sa buhay ko dyan. Kasi ako, Bicol ako. And dun sa lugar ko sa Bicol, maliit lang siyang lugar. Sobrang nature. Ganon talaga. Bundok, dagat, tapos walang matinong park. Ngayon, nagkaroon nung kung kailan andito na ako. Walang sinihan, walang mall, maliliit lang na stores, boutique, ganun lang. So, parang nung andito na ako sa Japan, kasi dito nagkalat ang mall, nagkalat ang kung saan pwede mong mapuntahan. Parang napaisip ako na, wow, grabe, tumagal ako sa Sorsogon. Pero hindi eh, kapag every time na nagbabakasyon ako doon, alam mo yung kahit simpleng tumambay ka lang sa bahay ng kaibigan mo, tumambay lang sa pier, tumambay lang sa tabing dagat, ang saya na. So, iba talaga, kaya lang, ayun, diba, kailangan natin mag-ipon. Mama ko uuwi siya sa December, pero ako talaga pinipigilan ko yung sarili ko. Kasi, syempre, pag uuwing Pilipinas, ang mahal, diba, yung tickets, tapos, mapapagastos ka dun, syempre, kailangan ko talaga mag-ipon eh. Alam nyo guys, yung sobra akong maano sa pag-iipon, yung seryoso talaga sa pag-iipon. Kasi, dati, naranasan ko yung masiro talaga. Yung ang hirap-hirap kasi wala kaming pera, tapos may nanginingil ng utang sa Pilipinas, napapahiya yung kuya ko, yung ganon na mga experiences ko. And dati naranasan ko din na 3 months straight, yung kinita ko, nandun lang sa bangko ko, edi ang saya-saya ko na parang feeling ko, yay, first time kong magkaipon ng ganon. Kasi hindi naman ako nagkakaipon ng malaki talaga eh. So parang ang saya-saya ko nun, pero sa isang iglap, nawala. Kasi may emergency nangyari sa Pilipinas. So syempre, di ba, wala naman tayong magagawa dun. Kaya lang parang
lagi kong naiisip na hindi enough yung ipon ko. Parang gusto ko mas madami pa kasi pag may emergency nangyari, ang bilis lang eh. Tapos pag andyan na yung emergency, tapos wala ka nang maibigay, wala ka nang mailabas na pera. Ang sakit. So, ayun, hanggat kaya kong tiisin, tiis-tiis muna, 'di ba? Kasi para naman din sa future. And, ayun, si mama, masaya na ako na at least kahit si mama lang makapunta sa Pilipinas. So, ayun, ang dami ko na sinabi. Papasok na ako! Luke 16, chapter 8, page 26. Nakakasawa na, no? Laging dito na lang ako nagwa-vlog. Kasi pag ganito talagang weekdays, wala naman talagang ganap. So, ayun, gusto ko lang talaga everyday may magawa, may masabi para naman 'di ba in the future kapag pinanood ko to, wala akong ma-miss na araw. So, ayun, yun lang. Have a nice day. It's Friday today. Yay! So, work na ako. Bye! So, guys, nakikipark lang ako dito kasi sa kaibigan ko to. And binigyan niya ako ngayon ng cheesecake! Yay! Hindi ko pa nakikita sa loob. Pero, hindi pa pala nabubuksan. Nakakahiya naman. Hi guys, I'm home now. Initin ko to. Spaghetti. Carbonara. Parang ganun. Ayan. Kain. Ang dami niyong gulay. So, eto na siya. Habang nanonood ako na Ipikyu. Ayan. Ganyan talaga pag hindi marunong magluto. Init-init lang. Hindi talaga maganda yung ganito na yung edad tapos hindi marunong magluto. Kasi diba dapat pag babae, marunong sila magluto. So, ayun, iniisip ko din naman mag-aral. Kaya lang, mula nung 20 years old ako, yun na yung sinasabi ko sa sarili ko pero hindi ko magawa-gawa.